Mga Kanoypi, alam nyo ba nung makita ko yung suot na damit ng 18 ex-Marines nung nag-hearing sila sa Senado last Friday, talagang natamaan ako ng gusto. Kasi talagang na-connect ako yung Bible verse na yun sa buhay ko, no? Yung personal experience ko nun. Alam nyo naman, talagang naging mandirigma tayo nun at mag-isa tayo nakipaglaban sa lugar natin dyan sa Makati kontra illegal na droga at sa korupsyon. At yan nga, may kukonekta ko rin to pati sa buhay nyo rin, kayong mga viewers natin ngayon, na talagang tila nagdaraan kayo sa kaliwat ka ng mga problema. Kala nyo ba kayo lang? Alam nyo, baka mas marami pa nga akong problema sa inyo eh. Hindi lang halata kung titingnan nyo ako, pero talagang napakarami na nating ups and downs sa buhay natin mga tol. Yan ang masasabi ko sa inyo. Alam nyo din, may kukonekta ko to sa current situation ng bansa natin ngayon, wherein talagang nasa isang krisis tayo yung bansa natin. Kawawang kawawa talaga. Kawawang kawawa pati ordinaryong mamamayang Pilipino at ang ating administrasyon tila nagbibingi-bingihan lamang. Napakaraming injustice sa paligid at kita nyo yung panggigipit sa mga Duterte at yan nga yung kawalan ng hustisya dyan sa flood control nga na talagang hindi pa na-hold accountable ang talagang may mga sala dyan. Grabe lang no. Pero ito nga, banggitin ko sa inyo ang makapangyarihang Bible verse na ito. Yan nga yung galing sa Psalms 23 chapter 4. Yan nga, sabi nga dyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they will comfort me. So ayang verse na yan, talagang napaka makapangyarihan yan mga tol. Alam nyo ba yung ibig sabihin nung valley? Sa mga hindi nakakaalam dyan, yung parang may dalawang bundok magkabila, no? Isa dito, tapos may kapatagan doon sa gitna nun. So may lalarawan natin yan sa totoong buhay na parang kapag tayo napapalibutan na nga ng problema, surrounded tayo, no? Kabi-kabilang mga suliranin, para bang dumadaan tayo sa bagyong walang katapusan at sunod-sunod ang problema. 'Di ba? May problema ngayon, tapos bukas makalawa, ano na naman, ibang problema na naman ang darating. Ganyan talaga kapag buhay ka, kapatid. Pero sasabihin ko sa inyo ulit, na pansamantala lang lahat ng yan. Basta kakapit kayo sa Diyos. Alam nyo, ikokonekta ko na ngayon yung verse na yan sa buhay ko, no? Yung experience ko noon, yung talagang nakipaglaban nga ako noon, sa murang edad pa yun, partida. Mag-isa ako nakipaglaban nga dyan sa droga at sa korupsyon dyan sa Makati. Nakalaban ko nga malaking politiko dyan sa Makati. At nung mga panahon na yun, maalala ko pa nung isang drug lord nga noon, tinutukso-tukso pa ako noon. At sinabihan ako na, huwag ka na maging makabayan, wala ka mapapala dyan. Ganyan. Tapos tinatawan-tawanan ako, kinukutsa-kutsa, na para bang ang pagiging makabayan, isang comedy, no? O gawain ng isang clown, parang ganun yung pinalalabas niya. Tinatawanan pa niya akong ganun. Pero mga tol, alam nyo ba, ngayon kung nasaan na yung drug lord na yun, wala na siya sa mundo. Isa pa, yung sinasabi ng isang barangay official noon sa lugar namin. Tinatakot-takot pa akong pilit noon na sinasabi niya na yung drug lord nga na yun, marami daw mga bataan, delikado daw, wag na daw ako makipaglaban sa droga, no? At itigil ko na nga daw kasi nga, baka buhay ko nga ang maging kapalit. Tsaka talagang posible daw yun dahil marami na daw naipatumba yung drug lord na yun, yung sabi ng barangay official. Kaya nung marinig ko, alam niyo naman, may tapang tayo mula pa nung dati. Talagang labas na lang sa kabilang tenga ko. Ganun ang ginawa ko. Pero alam nyo, hindi rin may iwasan minsan biglang magpa-pound ang ating heartbeat Kakabahan tayo. Paunti-unti, paminsan-minsan, no? Hindi naman tayo robot Meron tayong emosyon di ba? So, pagka ganun, yung ilang riding in tandem na encounter na hindi nila ako matsambahan at ang Diyos lang ang talagang nagliligtas sa akin, na-realize ko lately, no? Napakaraming beses. At yun nga, pakikipagbanggaan ko sa mga politiko dyan, narco-politicians, kahit yung malaking politiko nga, nabangga ko din, no? So, talagang yung panahon na yun, nag-accumulate yung mga nagawa ko nun hanggang sa talagang napagtanto ko na talagang kailangan ko muna umalis na dun. At yun nga, napalayo ako sa pamilya ko. Nung una, ang napalayo sa amin, yung anak namin, nung aking girlfriend, no? Nilayo namin, pinapunta namin sa Leyte pa. Pero, after a few months yan, nag-decide na ako na ilalayo.
no? For safety reasons, dahil ayoko naman maging pangalawang Documol at mas grabing version na Documol, yung talagang kumbaga rampage version. Pero ito nga, no, mabalik nga doon, seryoso, no? Talagang nung mga panahon na yon hanggang sa ngayon, alam nyo, bago ako maging born again Christian dito sa SG, talagang napakabigat. Talagang namimiss ko talaga bawat segundo na lumilipas sa aking orasan, no? Yung pamilya ko. Yung anak ko na, alam niyo yung masakit, pinakamasakit, no? Bilang isang ama. Yung hindi nyo nakikitang lumalaki yung anak nyo. Yun yung pinakamasakit na parte bilang isang magulang bilang sa akin na na ama, no. Yung hindi ko nakikitang lumalaki yung anak ko, yung nandun siya sa paaralan na nakikita ko lang yung mga pinapadala mga larawan sa akin, no. Pero hindi ko magawang magpunta sa entablado na maging proud para sa kanya, no. Yun yung pinakamasakit dito, mga tol. Kung ordinaryong pamilya ko yan, masakit, pero hindi ganun kasi sakit. Pwera dun sa ganito nga yung anak nyo, hindi nyo makasama lumalaki, ilang taon na. Napakarami pang dumaan sa buhay ko yan, na nakawan akong 3 milyon na halaga ng gold chain nung nasa Netherlands ako last year. Alam nyo, napakasakit din nun, no? Pero parang mas masakit din itong sa anak ko dahil ito, personal connection to di ba? Sariling anak nyo So alam nyo, napakarami din nating pinagdaanan talaga, hindi lang yun, kabi-kabila. At eto nga, no, dapat sana mananahimik na ako. Dapat sana hindi na ako makikialam sa politika dyan sa Pilipinas. Para sana asikasuhin ko na lang yung sarili ko mga problema. Na alam nyo naman, hindi naman tayo ganong kalakasan tao in terms of sa connection, di ba? Pero eto ngayon, pinili kong magsalita. At yun nga, dumakdak na naman sa camera para sa inyo mga followers ko at sa buong sambayan ng Pilipino no, ginagawa ko to buong buhay. Nire-risk ko nga ang buhay ko ulit mula noon hanggang ngayon, walang tigil. Kasi alam niyo, naalala ko lang din yung pamilya ko noon. Sinasabihan nila akong pilit na tumigil ka na, huwag ka nang makialam sa politika, huwag mo nang banggain yung mga ganyan, mga drug lord, mga narco-politician na yan. Wala ka namang mapapala dyan, magnegosyo ko na lang. Kasi nagne-negosyo nga ako ng mga tol, di ba? May pautang na tayo. Nagsusupply din tayo ng gulay nun. Meron din tayong buy and sell ng kotse. Nagsa-sound system din tayo, mobile, lights and sounds, no? Talagang busy tayo nun, pero talagang pinili ko nun na makialam nga. So, yun nga. Talagang masasabi natin minsan na ang pagiging makabayan, isa bang kasalanan? Ang pagiging makabayan ba, baliwala lang? Ang pagiging makabayan ba, hindi na kailangan sa panahon to? Alam nyo ang sagot dyan, isang malaking hindi. Tatanungin nila ano bang napala ko sa pinagagawa ko mga yan. No? Napalayo pa ako sa pamilya ko, sa anak ko. Nagkaroon ako ng malaking problema. Pero alam nyo, isang may sasagot ko dyan siguro sa ngayon. No? Kahit na ganito ang nangyari sa buhay ko, pasalamat talaga ako sa Diyos dahil unang-una, binigyan ako ng gantong platform na ma-follow nyo ako, kayong mga special kong mga followers. No? Talagang napaka-special nyo sa buhay ko dahil kahit na ito nga, malayo ko sa pamilya ko. Pero tuwing makikita ko kayo, tuwing makikita ko mga comments nyo, no, mga messages nyo, talagang it feels very nice lang, no? Yung talagang hindi ako nalalayo sa pamilya ko. Parang ganun ang nararamdaman ko. Pero mga tol, alam nyo ba yung salitang takot na yan? Dapat alisin nyo na yan sa bokabularyo nyo mula ngayon. Dahil ito na ang panahon para tayo manindigan para sa tama at punahin natin ang kamalian sa gobyernong to, no? At talagang kumilos tayo para sa ikakaunlad ng ating bansa. Hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Alam nyo, pagka hindi tayo naging concerned sa ating bansa, kapag hindi tayo naging makabayan ngayon, magiging huli na lahat. At doon talaga, magsisisi talaga tayong lahat kung bakit hinayaan natin ang pagkakataong to para talagang may magawa pa tayo para isalba ang ating dying nation, no? Ang Pilipinas na talagang yan, paatras. Kailan pa tayo makakasabay ng Singapore? It's nearly impossible kung hindi tayo magsisimula sa ngayon. Kaya yan mga tol, alam nyo kung ako, pinagdaanan kong ganyan sa buhay ko, no? Yung mga dinanas ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun,
talaga sinalba pa rin ako ng Panginoon. Pinatunayan ng Panginoon sa akin na hindi siya sumuko sa akin, na He has greater plans na beyond human logic can imagine. Walang kahit sino mang maka-explain kung gaano kalakas ang Panginoon natin, no? Bukod sa pagtitiwala sa Panginoon, dapat rin magtiwala kayo sa inyong mga kakayanan bilang isang mamamayang Pilipino na talagang meron kayong magagawa para baguhin ang ating society, para malabanan ang mga kamalian nangyayari ngayon sa administrasyong to. Kaya yan lang ang hiling ko sa inyo. Hinihiling ko to dahil siyempre gusto kong mas mapabilis ang ating ang ating pag-aahon. Sana lang talaga bawat isa sa atin talagang gawin ang ating part, no, para talagang maisalba ang ating bansa, no, na talagang namamatay na. Kaya yan lang mga tol, huwag kayong pangunahan ng takot. Alam nyo kung ito nga nangyari sa buhay ko Talagang ang Panginoon, hindi rin kayo pababayaan pag kayo ay kumilos laban sa kasamaan at sa mga nangyayaring kamalian sa ating lipunan. Kaya yan lang mga tol, sana isaisip nyo yan na ngayon pa lang talaga simulan nyo na maging makabayan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan ang sinasabi ko sa inyo.